10 taon. 10 taong pagtitipid at pagpapakapagod para sa pamilyang hindi naman ako itinuring na tao. Akala ko, pag-ibig ang itinatayo ko. Iyon pala ay isang monumento ng kataksilan. Ben, ang perang pinagpuyatan ko, ipinambayad mo lang sa mukha ng kabit mo? Pwes, panoorin ninyong gumuho ang mundo ninyo habang itinatayo ko ang akin. Handa na ba kayong maging pulubi? Huwag kang mag-alala, Mami. Konting tiis na lang. Kapag natapos na ang huling audit sa kumpanya, maililipat ko na ang sapat na pondo sa account ni Sofia. She deserves that new face, Mommy. Alam mo namang investment iyon para sa image ng ating bagong kumpanya. Ang boses ni Ben ay parang malamig na patalim na humiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Si Isabela ay nakatayo sa labas ng pintuan ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang paper bag na naglalaman ng paboritong lumi ni Ben. Galing siya sa 3 magkakasunod na overtime shift. Tinitiis ang gutom at puyat para lamang masiguro na ang bonus ng mga empleyado at ang sariling sahod niya bilang CFO ay maayos na maibibigay. Good, dahil sawang-sawa na ako sa mukha ng asawa mo, Ben. Napaka-dry, napakamanang. Minsan tuloy ay nahihiya akong ipakilala siya sa mga amigas ko. Akalain mo, CFO ng isang malaking kumpanya pero ang suot na sapatos ay 5 taon na yata? Para siyang isang tuyot na bulaklak sa gitna ng isang marangyang hardin. Humalakhak si Ben. Isang tunog na dati ay musika sa pandinig ni Isabela. Ngunit ngayon ay tila kamandag na unti-unting pumapatay sa kanyang puso. Mami, kailangan nating panatilihing ganoon ang hitsura niya. Hanggat naniniwala siyang kailangan nating magtipid para sa ating future mansion, hindi niya kukwestiyunin ang bawat sentimo na inilalabas ko. She's my perfect ATM, Mommy. Walang reklamo, laging puno. Sa sandaling iyon, ang paper bag sa kamay ni Isabela ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Naramdaman niya ang init ng sabaw ng lomi na tumatagos sa manipis na papel, gaya ng mainit na luhang pilit niyang pinipigilan sa kanyang mga mata. Napatingin siya sa sariling paa. Ang sapatos na tinutukoy ng kanyang biyenan ay ang sapatos na binili niya noong unang anibersaryo nila ni Ben. Ang sapatos na hindi niya pinalitan dahil mas pinili niyang ipunin ang pera para pambayad sa utang ng kanyang biyenan sa kasino noong nakaraang taon. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Tila 1,000,000 karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat tibok nito ay nagdadala ng emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang timpla ng pagkabigla, pagkamuhi, at isang malalim na pagod na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ang hangin sa paligid ay biglang kumitid, na tila binubunutan siya ng buhay sa bawat paghinga. Dahan-dahan, dahan-dahang lumuwag ang kapit ng kanyang mga daliri. Ang plastik ng lomi ay dulas na bumagsak sa sahig. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa kanyang lumang sapatos, ngunit hindi man lang siya kumurap. Wala siyang naramdamang init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang yelo na unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay tila binabakuran ng tinik, tuyong-tuyo at mahapdi. Naalala niya ang lahat. Ang lahat ng gabing hindi siya natulog para ayusin ang mga financial reports ni Ben. Ang lahat ng pagkakataong tinanggihan niya ang sariling mga luho para lang mabili ang mga mamahaling relo na gusto ng kanyang asawa. Ang lahat ng yon ay para lamang sa isang investment sa mukha ng ibang babae. Sino yan? Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng paghihinala. Nanigas si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Ang anino ni Ben ay nakita niyang papalapit sa pintuan ng kusina. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng apdo at kasing lamig ng libingan. Ito ba ang kapalit ng 10 taong pag-aalay ko ng buhay at dangal para sa inyo? Inubos ko ang aking sarili
para magkaroon kayo ng liwanag. Pero ang tanging ibinigay ninyo sa akin ay ang kadiliman ng inyong mga pagkatao. Nang bumukas ang pinto at tumama ang liwanag ng kusina sa kanyang namumutlang muka, hindi yumuko si Isabela. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila naging 2 piraso ng matigas na marmol. Isabela, kanina ka pa ba riyan? Tanong ni Ben. Ang boses ay agad na nagbago patungo sa isang mapanlinlang na lambing. Tumingin si Isabela sa kanyang asawa, pagkatapos ay sa kanyang biyenan na ngayon ay halatang balisa. Isang mapait na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting hindi pa nila kailanman nakita. Ito ay hindi ngiti ng isang asawang nagpapatawad, kundi ngiti ng isang babaeng kakagising lang mula sa isang mahabang bangungot. Ang lumi, Ben. Sayang, natapon na. Gaya ng tiwala ko sa inyo. Tumalikod si Isabela ng walang pasabi. Bitbit ang isang lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. Isang audit report na hindi pa nakikita ni Ben. Isang report na magpapabagsak hindi lang sa ambisyon ng kanyang asawa, kundi sa buong marangyang buhay na kinasasanayan ng mga ito. Habang naglalakad siya palayo, ang bawat hakbang ng kanyang basang sapatos ay nag-iiwan ng marka sa sahig. Isang marka na tila sumusumpa na simula sa gabing ito. Ang ATM na tinutukoy nila ay hihinto na sa pagbibigay at magsisimula na sa paniningil. Ngunit hanggang saan kaya ang kayang gawin ni Ben para pigilan si Isabela kapag nalaman niyang ang lahat ng perang inaasahan niya ay nasa ilalim na ng kamay ng babaeng tinawag niyang Tuyot? At ano ang gagawin ni Isabela kapag natuklasan niyang ang kataksilan ng kanyang asawa ay may mas malalim pa palang ugat na konektado sa kanyang sariling nakaraan? Isabela, pakinggan mo muna ako. Masyado ka namang madrama. Parang hindi ka na nasanay sa biro ni Mami. Ang boses ni Ben ay tila isang malambot na kumot na pilit ibinabalot sa isang matalim na kutsilyo. Sinundan niya si Isabela sa loob ng kanilang silid. Ang kanyang muka ay bakas ng kunwaring pag-aalala, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng paraan kung paano babaluktutin ang katotohanan. Hindi lumingon si Isabela. Sinimulan niyang tiklopin ang mga damit ni Ben na nakakalat sa kama. Mga mamahaling polo shirt na siya ang nagbayad, siya ang naglaba, at siya rin ang namalansa. Ang bawat lupi ng tela ay tila isang sampal sa kanyang sariling pagkatao. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod, isang panghihina na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng pakiramdam, manhid at malamig. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagkilos. Biro? Mahinang tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay parang isang manipis na sinulid na anumang oras ay malapit ng maputol. Ang tawagin akong ATM at tuyot na bulaklak ay biro lang para sa inyo? Hon? Alam mo naman si Mami. Matanda na yon. At kung ano-ano ang sinasabi kapag pagod. At tungkol sa pondo na narinig mo, business investment iyon para sa clinic. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Lumapit si Ben at pilit na hinawakan ang balikat ni Isabela. Sa haplos na yon, tila may kuryenteng dumaan sa katawan ni Isabela. Hindi kuryente ng kilig, kundi ng pandidiris. Nais niyang sumigaw, nais niyang itulak ang lalaking ito palayo. Ngunit mas nanaig ang malamig na luhika ng isang CFO. Kung magpapakita siya ng galit ngayon, mawawalan siya ng pagkakataon na mabawi ang lahat. Pinilit niyang lunukin ang mapait na laway na tila naging lason sa kanyang lalamunan. Business investment, pag-uulit ni Isabela, habang ang kanyang isipan ay mabilis na nag-a-audit ng mga huling transaksyon na nakita niya. Sa ilalim ng pangalan ni Sofia Galvez, bahagyang natigilan si Ben, isang saglit na pag-aalinlangan na hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Isabela. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanlinlang na tawa. Si Sofia? Siya ang marketing consultant ng Project Hon.
Kailangan nating ayusin ang image niya dahil siya ang magdadala ng brand. Bakit? Nagseselos ka ba? Akala ko ba ay matalino ka? Ang isang CFO na tulad mo hindi dapat nagpapadala sa emosyon. Ito ang gaslighting na kabisado ni Ben. Ang baligtarin ng sitwasyon at gawing kasalanan ni Isabela ang pagduda. Habang nagsasalita ang asawa, tinitigan ni Isabela ang kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga palad ay may maliliit na kalyo mula sa pagbibilang ng mga dokumento at pag-aasikaso sa bahay, malayo sa makinis at malambot na kamay, na siguradong mayroon ng isang Sofia Galvez. Naramdaman niya ang isang matalim na saksak ng inggit. Hindi dahil sa ganda ni Sofia, kundi dahil sa pagkakataon nitong maging babae. Habang siya ay naging manggagawa lamang sa sarili niyang relasyon, pumasok din sa silid si Doña Aurora. Bit-bit ang kanyang nakasanayang pagmamataas. Hindi man lang ito humingi ng paumanhin. Sa halip, tiningnan niya ang natapon na lumi sa labas at bumaling kay Isabela nang may pandidiri. Tingnan mo ang ginawa mo, Isabela. Nagkalat ang sabaw sa hallway. Napaka-clumsy mo talaga. Iyan ba ang itinuro sa'yo sa probinsya bago ka namin kinuha at binigyan ng disenteng buhay? Huwag mong pairalin ang pagiging emosyonal mo rito. Malaki ang utang na loob mo sa amin, lalo na sa anak ko. Utang na loob. Dalawang simpleng salita. Ngunit sa loob ng 10 taon ay para itong tanikalang mahigpit na nakagapos kay Isabela. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang mga kuko sa sariling palad. Umaasang ang kirot sa balat ay kahit paano'y makahihigit sa sakit na dinadala ng kanyang puso. Ngunit walang silbi. Habang lumilipas ang bawat segundo, lalo lamang bumibigat ang kanyang dibdib. Parang may makapal na usok na unti-unting pumupuno sa kanyang mga baga at kumikitil sa bawat paghinga. Pasensya na po, Mami. Mahinahong sagot ni Isabela, isang boses na kinuha niya mula sa kailaliman ng kanyang pagtitimpi. Pagod lang po siguro ako. Marami lang iniisip sa opisina. Nagkatinginan si Ben at Aurora, isang sulyap ng tagumpay. Akala nila ay muli nilang napaamo ang kanilang ATM. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Ben at naghihilik ng may katiwasayan, dahan-dahang bumangon si Isabela. Sa dilim ng gabi, ang tanging liwanag ay ang mula sa kanyang laptop. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay tila isang hakbang patungo sa isang digmaan. Doon, sa isang nakatagong folder sa email ni Ben na kanyang nahack, nakita niya ang lahat. Hindi lang ito simpleng clinic investment. Ang mga dokumento ay nagpapakita na unti-unti nang inililipat ni Ben ang mga shares ng kanilang joint investments sa isang shell company na nakapangalan kay Sofia. At ang mas masakit, nakita niya ang isang digital invoice para sa isang diamond engagement ring na binili noong nakaraang buwan. Ang buwan kung kailan sinabi ni Ben na kailangan nilang magtipid dahil nalulugi ang kumpanya. Naramdaman ni Isabela ang pagtulo ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi na agad din niyang pinahid. Hindi na ito luha ng panghihinayang, ito ay luha ng pagpapaalam. Sa bawat dokumentong kanyang kinokopya sa isang lilihim na drive, tila binabawi niya ang bawat piraso ng kanyang buhay na ninakaw ng mag-inang ito. Gaano nga ba kalalim ang hukay na hinukay ni Ben para sa kanyang sarili nang hindi niya alam na ang babaeng inaakala niyang bulag ay siya palang may hawak ng susi sa kanyang bilangguan. Isang notification ang biglang lumitaw sa screen ng laptop ni Ben na nasa tabi ng kama. Sweetheart, thank you for the new face. I can't wait to show you my full recovery tomorrow at our secret place. Love you. Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa bilis ng takbo ng kanyang isipan. Ang secret place na binanggit ay ang resort na pag-aari ng pamilya ni Isabela. Ang kaisa-isang ari-arian na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Doon pa talaga? Doon pa nila napiling babuyin ang alaala ng aking pamilya? Huwag kang mag-alala sa pera, Isabela.
Isipin mo na lang na para ito sa ikabubuti nating lahat. Ang kumpanya ko ay kumpanya mo rin, hindi ba? Isang malaking pamilya tayo rito. Ang boses ni Ben, habang nag-aayos ng kanyang mamahaling relo, sa harap ng salamin, ay tila isang malamyos na awit na puno ng kasinungalingan. Hindi siya tumingin sa kanyang asawa. Sa halip ay abala siya sa paghanga sa sariling refleksyon. Para kay Isabela, ang bawat salitang binibitawan ni Ben ay parang mga piraso ng bubog na pilit niyang tinitunaw sa kanyang bibig. Hindi sumagot si Isabela. Sa halip, lumapit siya at inayos ang kwelyo ng polo ni Ben. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang malamig at kalmadong mukha. Habang hinahawakan niya ang tela, naisip niya kung ilang beses na kayang idinampi ni Ben ang parehong kwelyo sa balat ni Sofia. Naramdaman niya ang isang matinding pagsusuka sa kanyang lalamunan, isang pait na tila hindi na kayang alisin ng kahit anong tamis. Alis ako ng maaga, may site visit kami sa resort. Dagdag ni Ben, sabay dampi ng isang mabilis at walang kaukulang halik sa noo ni Isabela. Isang halik na tila ginagawa lamang dahil sa obligasyon, malamig at walang buhay. Nang marinig ni Isabela ang pagsasara ng pinto at ang unti-unting paglayo ng tunog ng makina ng sasakyan sa labas, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa kanya. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay naging saksi sa kanyang pagtitiis. Ang mga mamahaling dekorasyon, ang malalambot na carpet, lahat ng ito ay binili gamit ang kanyang pawis, ngunit wala siyang nararamdamang pag-aari rito. Kinuha ni Isabela ang kanyang bag at nagtungo sa isang maliit at lumang opisina sa labas ng lungsod. Doon ay naghihintay si Attorney Marco, ang kaisa-isang tao na pinagkakatiwalaan niya mula pa noong bata siya. Isabela, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Marco habang inilalatag ang mga dokumento sa harap niya. Kapag pinirmahan mo ang freeze order na ito, wala nang balikan. Mawawalan ng access si Ben sa lahat ng accounts ninyo sa loob ng 24 oras. Tiningnan ni Isabela ang mga papeles. Sa bawat pahina, nakikita niya ang 10 taon ng kanyang buhay na unti-unting naglalaho. Ang resort na pag-aari ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala ng kanyang kabataan, ay kasama sa listahan ng mga ari-arian na nais ni Ben na ilipat sa pangalan ng ibang tao. Naramdaman ni Isabela ang init ng galit na tila isang nagbabagang uling sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa pera, Marco. Bulong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dokumento. Tungkol ito sa dangal. Inisip nila na isa akong tanga na pwedeng tapakan at gamitin hanggang sa maubos. Pero nakalimutan nilang ako ang nagturo sa kanila kung paano bumilang at ngayon, ituturo ko sa kanila kung paano maging zero. Kinuha niya ang panulat. Ang tunog ng dulo ng ballpen na sumasayad sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. Isang pirma, isang desisyon, isang hakbang patungo sa kalayaan na puno ng sakit. Habang naglalakad palabas ng gusali, naramdaman ni Isabela ang hangin sa kanyang mukha. Tila bumigat ang kanyang binti sa bawat hakbang, ngunit ang kanyang isipan ay mas naging malinaw. Naalala niya ang kanyang ama, ang paraan kung paano nito iningatan ang resort nung nabubuhay pa ito. Ang resort na yon ay hindi lang lupa at gusali. Iyon ay ang puso ng kanyang pamilya. At ang malaman na gagawin lamang itong pugad ng kataksilan ni Ben at Sofia ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang anonymous source na binayaran niya. Ito ay isang video clip. Nakita niya roon si Ben at Sofia sa loob ng isang mamahaling restaurant. Nakita niya ang paraan kung paano tumingin si Ben kay Sofia. Isang tingin na punong-puno ng paghanga at pagnanasa. Ang tingin na matagal nang nawala sa kanya. Nakita niya ang pag-abot ni Ben
ng isang maliit na velvet box. Ang kanyang puso ay tila isang basong nahulog sa semento, nadurog sa libu-libong piraso na imposible nang mabuo pa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, ang lamig na nagmumula sa kanyang mga buto, na tila yelo na nanunuot sa kanyang balat. "Magpakasaya kayo," bulong ni Isabela sa hangin. Ang kanyang tinig ay puno ng isang mapait na panata. "Dahil bukas, ang bawat tawa ninyo ay magiging isang hikbi ng pagsisisi." Ngunit habang papauwi siya, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang bank manager. Isang balita na hindi niya inaasahan at tila isang panibagong pasabog sa kanyang planong paghihiganti. "Mrs. Lopez, may problema po tayo. May isa pang tao na may access sa inyong primary corporate account at sinimulan na nilang i-withdraw ang lahat ng pondo 10 minuto na ang nakakalipas." Nanigas si Isabela sa loob ng kanyang sasakyan. Sino pa ang may alam ng password? Sino pa ang may kakayahang traidorin siya ng ganito kalalim maliban kay Ben? Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, isang taong akala niya ay kasangga niya sa lahat ng hirap. Ang boses ni Mr. Tan sa kabilang linya ay tila isang malabong ugong na lamang sa pandinig ni Isabela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa balat nito sa tindi ng tensyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa isang paparating na sakuna. "Sino, Mr. Tan? Sinong may awtoridad na gumalaw ng pondo maliban sa akin at kay Ben?" Ang boses ni Isabela ay gumaralgal, isang pagsusumamo sa gitna ng kawalan. "Ang inyong biyanan, Mrs. Lopez, si Doña Aurora. Idinagdag siya ni Sir Ben bilang third signatory nung nakaraang buwan, gamit ang isang board resolution na may lagda ninyo." Isang malamig na hininga ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Ang kanyang lagda. Naalala niya ang gabing dinalhan siya ni Ben ng isang tumpok ng mga papeles sa gitna ng kanyang pagod. Sinasabing kailangan lamang iyon para sa renewal ng permit ng kumpanya. Pinirmahan niya iyon ng walang pag-aalinlangan dahil sa tiwala. Isang tiwala na ngayon ay naging lubid na nakapulupot sa kanyang sariling leeg. Pinilit ni Isabela na paandarin ang sasakyan. Ang bawat kanto patungo sa kanilang mansyon ay tila mas humahaba. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagiging malabong guhit sa kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang ikinukubli. Nang makarating siya sa harap ng kanilang tahanan, ang mansyon ay tila isang kumikinang nahiya sa dilim. Punong-puno ito ng mga ilaw at naririnig niya ang marangyang musika mula sa loob. Isang piging, isang pagdiriwang para sa kataksilan. Pagpasok niya sa malaking pintuan, ang amoy ng mamahaling pagkain at alak ay agad na sumalubong sa kanya. Nakita niya si Doña Aurora sa gitna ng sala, nakasuot ng kanyang pinakamagarbong gown, habang nakapaligid dito ang kanyang mga amigas. Ang bawat tawa ng matanda ay tila isang matalas na tinik na tumutusok sa pandinig ni Isabela. "Oh, nandito na pala ang ating dakilang CFO." Wika ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. "Bakit parang nakakita ka ng multo, Isabela? Halika, sumali ka sa amin. Ipinagdiriwang namin ang bagong tagumpay ni Ben." Lumapit si Ben sa kanya. May hawak na baso at may ngiti sa mga labi na tila walang anumang kasalanang ginawa. "Hon, bakit ngayon ka lang? Sayang, hindi mo naabutan ng announcement. Mommy and I decided to expand the aesthetic business. Malaki ang potential nito, kailangan nating samantalahin ang pagkakataon." Tumingin si Isabela sa kanyang asawa, pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na tila kumukulong putik sa kanyang dibdib. Ang bawat detalye ng piging na ito, ang mga bulaklak, ang musikang tumutugtog, ang mga bisitang nakangiti. Lahat ng ito ay binayaran ng perang ninakaw nila sa kanya. "Expansion," mahinang wika ni Isabela
Ang kanyang tinig ay malamig pa sa yelo. Gamit ang pondo mula sa corporate account na nilimas ninyo kanina lamang, tumigil ang tawanan sa sala. Ang mga bisita ay nagkatinginan, habang si Doña Aurora ay bahagyang napaatras, ngunit agad ding nabawi ang kanyang poise. Isabela, huwag kang gumagawa ng eksena sa harap ng mga bisita. Banta ni Ben sa isang mahinang boses, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Pamilya tayo rito. Ang pera ng kumpanya ay para sa ikabubuti ng pamilya. Hindi mo ba naintindihan yon? Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Ang pamilya ba ay nagnanakaw sa isa't isa? Ang pamilya ba ay nagpaplano ng pagtataksil habang ang isa ay nagpapakapuyat sa trabaho? Ben, alam ko ang tungkol sa singsing. Alam ko ang tungkol sa resort. At alam ko ang tungkol kay Sofia. Sa pagbanggit ng pangalan ni Sofia, tila bumagsak ang isang mabigat na katahimikan sa buong mansyon. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Ben. Anong Sofia ang pinagsasabi mo? Sigaw ni Doña Aurora. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng galit. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming kupkupin mula sa putikan, ganyan ang isasagot mo sa amin? Kung hindi dahil sa pamilya namin, mananatili kang isang hamak na accountant sa probisya. Huminga ng malalim si Isabela. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang loob. Tila ba ang bawat insulto ng matanda ay hindi na tumatagos sa kanyang balat. Tiningnan niya ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng awit ng katapusan. Tama po kayo, Doña Aurora. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Sagot ni Isabela. Ang boses ay matatag at walang panginginig. Dahil sa inyo, natutunan ko kung paano maging matatag. Natutunan ko kung paano lumaban. At higit sa lahat, natutunan ko na ang tunay na halimaw ay hindi nakatira sa ilalim ng kama, kundi nasa loob ng sarili nating tahanan. Dahan-dahang kinuha ni Isabela ang kanyang bag at may inilabas na isang dokumento. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa, sa ibabaw ng mga mamahaling putahe. Iyan ang freeze order mula sa korte para sa lahat ng inyong personal na ari-arian. At ang withdrawal na ginawa ninyo kanina, isang malaking pagkakamali iyon, Doña Aurora. Dahil ang account na yon ay nasa ilalim na ng surveillance ng Anti-Fraud Division ng bangko. Inabangan ko ang paggalaw ninyo. Namutla si Ben. Ang baso sa kanyang kamay ay tila malapit ng mabitawan dahil sa panginginig. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang takot sa mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Anong ibig mong sabihin, Isabela? Nauutal na tanong ni Ben. Ibig sabihin, Ben, ang perang kinuha ninyo ay hindi ninyo magagamit. Sa oras na ito, ang mga pulis ay papunta na rito para sa questionableng transaksyon ng kumpanya na ikaw ang pumirma. Ngunit bago pa man makasagot si Ben, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng mansyon. Ang mga ilaw ng asul at pula ay nagsimulang sumilip sa malalaking bintana ng sala. Ngunit ang hindi alam ni Isabela, may isang sikreto pang hawak si Doña Aurora na hindi niya inaasahan. Isang sikretong kayang bumalikwas sa kanyang buong pagkatao at maging sa kanyang sariling kaligtasan. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ang pumasok, ngunit hindi ito pulis. Ito ay isang private investigator na hawak ang isang brown envelope. Inabot niya ito kay Doña Aurora. Huwag kang masyadong kampante, Isabela, wika ni Doña Aurora nang may nakakatakot na ngiti habang binubuksan ang envelope. Dahil bago mo kami mapabagsak, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino talaga ang pumatay sa iyong mga magulang 10 taon na ang nakalipas. Napatigil ang mundo ni Isabela. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho at ang kanyang puso ay tila nakalimot sa pagtibok. Isabela, ang akala mo ba
ay nagkataon lang na kinuha ka namin bilang accountant sa kumpanya matapos mawala ang mga magulang mo? Ang akala mo ba ay pag-ibig ang dahilan kung bakit ka pinakasalan ng anak ko? Ang tinig ni Doña Aurora ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa huling pader ng katatagan ni Isabela. Sa gitna ng marangyang sala, sa ilalim ng naglalakihang chandelier na tila mga matang nanghuhusga, naramdaman ni Isabela ang unti-unting pagkawala ng lupa sa kanyang kinatatayuan. Ang mga dokumentong hawak ng matanda ay nanginginig sa paningin niya. Ang mga letra ay nagiging malabong guhit na tila mga uod na gumagapang sa kanyang puso. 10 taon. 10 taon niyang dinala ang bigat ng pagkamatay ng kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kalsada na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng malinaw na hustisya. Sa loob ng 10 taong iyon, itinuring niyang anghel ang pamilya Lopez dahil sila ang kumupkop sa kanya sa gitna ng kanyang pagkakaulila. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang tanong ni Isabela ay halos isang bulong na lamang, tuyot at puno ng pangamba. Ang tatay ni Ben, Isabela. Siya ang may-ari ng truck na bumangga sa sasakyan ng mga magulang mo. At ang dokumentong ito? Ito ang settlement na pinirmahan ng mga abogado namin para itago ang lahat, kapalit ng pag-ako sa iyo at sa mga natitirang assets ng pamilya mo. You were never a daughter-in-law to me, Isabela. You were a debt to be paid. Isang pambayad sala na kailangan naming alagaan para hindi kami mabulok sa kulungan. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding panlalamig na nagmula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang kanyang lalamunan ay tila binabakuran ng makapal na yelo. Hindi siya makahinga. At ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ben, na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Naalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya para palaguin ang kumpanya ng mga Lopez. Naalala niya ang bawat sentimo na tinipid niya para lang maiahon ang pamilyang ito mula sa utang. Lahat ng iyon, lahat ng kanyang sakripisyo, ay ginawa niya para sa mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Ang kanyang mga luha ay hindi bumagsak ng mabilis. Sa halip, ang mga ito ay isa-isang namuo sa gilid ng kanyang mga mata, tila mga kristal na dahan-dahang gumuguhit ng landas sa kanyang maputlang pisngi. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa labas. Ito ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang sugat na muling binuksan at binuhusan ng asidong katotohanan. Ben, totoo ba? Ang boses ni Isabela ay gumaralgal, puno ng isang pagsusumamo na sana ay sabihin ng asawa niyang kasinungalingan lang ang lahat. Isabela, matagal na yon. Wala na silang dalawa. Anong magagawa natin? At least, binigyan ka namin ng magandang buhay, hindi ba? Minahal naman kita, sa paraang alam ko. Ang sagot ni Ben ay puno ng pagtatanggol sa sarili, walang bakas ng tunay na pagsisisi. Doon, sa gitna ng piging na para sa kanyang pagkawasak, isang bagay ang namatay sa loob ni Isabela. Hindi ang kanyang pag-ibig, kundi ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na naniniwala sa kabutihan ng pamilyang ito. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko sa pagtitimpi ay dahan-dahang tumuwid. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bag. Sa bawat kilos niya, tila ba ang hangin ay sumasabay sa kanyang bigat. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang makarating siya sa pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang akala ninyo ay tapos na ako dahil nakuha ninyo ang pera ko? Ang akala ninyo ay durog na ako dahil nalaman ko ang katotohanan? Ang boses ni Isabela ay hindi na gumaralgal. Ito ay naging kasing talim ng isang scalpel. Malamig at tiyak. Nagkakamali kayo. Dahil simula ngayong gabi, hindi na ako ang CFO na nag-aalaga sa inyo.
Ako na ang magiging multo na hindi magpapatulog sa inyo hanggat hindi ninyo nararanasan ang bawat pait na ipinalasap ninyo sa akin. Lumabas si Isabela sa mansyon habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa 10 taon ng kasinungalingan. Wala siyang dalang kahiting ano, maliban sa kanyang talino at sa isang maliit na vial ng skin serum na siya mismo ang nag-imbento sa kanyang bakanteng oras, ang tanging bagay na tunay na kanya. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, isang katanungan ang pilit na humahabol sa kanyang isipan. Kung ang pundasyon ng aking buhay ay itinayo sa ibabaw ng dugo ng aking mga magulang, paano ko muling itatayo ang aking sarili nang hindi nagiging kasing sama ng mga taong sumira sa akin? At sino ang misteryosong tao na nagpadala ng dokumentong yon kay Doña Aurora para lamang wasakin ako sa harap ng lahat? Hindi ba't mas bagay sa akin ang mga perlas na ito kaysa sa kanya, Ben? Ang balat niya ay parang lupang bitak-bitak sa tuyot, habang ang sa akin ay parang sutla na hinahaplos ng umaga. Ang boses ni Sofia ay parang malambot na kudyapi na puno ng panunuya, habang hinaharap niya ang salamin sa loob ng isang marangyang suite sa kanilang resort. Katatapos lang tanggalin ang mga benda sa kanyang mukha. Ang bawat anggulo ng kanyang ilong, ang kurbada ng kanyang mga labi, at ang kinis ng kanyang pisngi ay isang sining na binayaran ng dugo at pawis ni Isabela. Sa likod niya, nakatayo si Ben. Ang mga kamay nito ay nakapulupot sa baywang ng dalaga. Ang mga mata ay punong-puno ng pagnanasa na kailanman ay hindi nito ipinaramdam sa kanyang asawa. Samantala, sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng Maynila, nakaupo si Isabela sa isang matigas na silya. Ang kanyang mga damit ay basang-basa pa rin mula sa ulan. Ang lamig ay nanunuot sa kanyang mga buto na tila mga karayom na yelo. Ang tanging liwanag sa silid ay ang mula sa isang pundidong bumbilya na pasulput-sulpot ang liwanag. Hawak niya ang maliit na vial ng serum, ang tanging kayamanan na nailigtas niya mula sa guho ng kanyang buhay. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding panginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa imahe ni Sofia na pilit sumasagi sa kanyang isipan. Naalala niya kung paano siya nagtiis na huwag bumili kahit simpleng moisturizer para lamang may maibayad sa credit card bills ni Ben na lingid sa kanyang kaalaman ay ipinambabayad na pala sa mga serye ng operasyon ni Sofia. Ang bawat pisikal na pagbabago sa mukha ng kabit ay katumbas ng bawat kulubot at pagod na rumihistro sa mukha ni Isabela sa loob ng 10 taon. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Nais niyang sumigaw. Nais niyang durugin ang vial na hawak niya. Ngunit ang bawat patak ng likido sa loob nito ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na tumatangging mamatay. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin sa dingding. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa paligid. Ang kanyang balat ay maputla at tila nawala ng buhay. Ito ba ang mukha ng isang talunan? Mahina niyang tanong sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng bakal sa katahimikan. Sa kabilang dako ng lungsod, nagpapakasasa sa karangyaan si Sofia. Alam mo, Ben, naaawa ako kay Isabela. Masyado siyang naniwala na ang katapatan ay sapat na para manatili ang isang lalaki. Hindi niya alam na sa mundong ito, ang kagandahan ay kapangyarihan at ang kapangyarihang iyon ay nasa akin na ngayon. Tumawa si Ben, isang tawang walang bakas ng konsensya. Huwag mo na siyang isipin, sweetheart. Si Isabela ay bahagi na ng nakaraan. Ngayong hawak na natin ang pondo, sisimulan na natin ang pagtatayo ng kumpanyang pinangarap mo, ang Sophia's Grace. Ipapamukha natin sa buong mundo na ang kagandahan ay nabibili at tayo ang magbebenta nito. Hindi alam ni Ben na sa sandaling iyon,
Dahan-dahang binubuksan ni Isabela ang vial. Ang bango ng serum ay humalimuyak sa maliit na silid, isang amoy na sariwa, parang mga bulaklak na sumisibol sa gitna ng ulan. Ipinahid niya ang isang patak sa kanyang nanginginig na daliri at idinampi ito sa kanyang tuyong pisngi. Ang lamig at ginhawa nito ay tila isang haplos ng isang ina sa isang sugatang anak. Sa gitna ng kanyang pighati, isang kakaibang lakas ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang lakas ng isang biktima, kundi ang talas ng isang manunuri. Bilang isang CFO, alam niya ang bawat butas sa batas, ang bawat kahinaan ng sistema ng mga Lopez. At higit sa lahat, alam niya ang sikretong sangkap na wala sa mga mamahaling gamot ni Sofia, ang katotohanan ng kalikasan. Isang kaluskos ang narinig ni Isabela sa labas ng kanyang pinto. Nanigas siya. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Isang sobre ang dahan-dahang isinilid sa ilalim ng pinto. Nang buksan niya ito, nakikita niya ang isang lumang litrato ng kanyang ama na may kasamang isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit may suot na pamilyar na singsing, ang singsing na nakita niyang suot ni Ben noong gabi ng kanilang kasal. Sino ang lalaking ito? At bakit tila mas malalim pa ang koneksyon ng pamilya Lopez sa kanyang ama kaysa sa sinabi ni Doña Aurora? Habang tinitingnan ni Isabela ang litrato, isang mensahe ang nakasulat sa likod. Hindi lahat ng namatay ay nananatiling nakalibing. Ang hustisya ay hindi naghihintay, Isabela. Ito ay nililikha. Naramdaman ni Isabela ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagsisimulang magtagpi-tagpi. Ngunit ang larawang nabubuo ay mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa dilim ng pasilyo, naghihintay sa susunod na hakbang ng tadhana. Maitatayo kaya ni Isabela ang kanyang bagong mukha bago siya tuluyang lamunin ng mga anino ng nakaraan? O ang bagong mukha ng kataksilan ni Ben at Sofia ang tuluyang tatabon sa kanyang pag-iral? Gawin ninyong pinakamagarbo ang gabing ito. Gusto kong malaman ng buong Maynila na ang Sophia's Grace ang bagong mukha ng kagandahan. Huwag ninyong tipirin ang dekorasyon dahil sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, dapat ay walang hihigit pa sa kiinang ni Sofia. Ang boses ni Ben ay umuuungong sa malawak na ballroom ng resort, puno ng yabang at awtoridad, na tila siya ang nagtayo ng bawat haligi ng gusaling ito. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, habang sa tabi niya ay nakasandal si Sofia. Ang bagong mukha nito ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat salita ni Ben ay tila isang kumpas ng orkestra ng kasinungalingan, nag-uutos sa mga tauhan na ihanda ang entablado para sa kanilang huling tagumpay. Samantala, ilang kilometro ang layo mula sa Marangyang Resort, nakaupo si Isabela sa sahig ng kanyang maliit na silid. Ang tanging liwanag na nagmumula sa bintana ay ang maputlang sinag ng buwan na tumatama sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sa harap niya ay nakalatag ang mga dokumentong ninakaw niya mula sa database ng kumpanya bago siya tuluyang tanggalan ng access. Ang bawat numero sa spreadsheet ay tila mga titik ng isang sumpa na siya lang ang nakakaintindi. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na tinik. Ang resort na pinaghahandaan ni Ben para sa kanyang kabit ay ang mismong lupang ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Ang lupang ngayon ay nakasangla na pala sa isang bangko dahil sa mga utang ni Ben na hindi niya sinabi kay Isabela. Ang bawat hakbang ng pagdiriwang ni Ben at Sofia ay tinutustusan ng isang utang na sa kalaunan ay lalamon sa kanila ng buo. Dahan-dahang hinawakan ni Isabela ang lumang litrato ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pighati, isang maliit na bahagi ng litrato ang napunit. Maingat,
Maingat niyang dinikit ang dulo ng kanyang daliri sa kanyang labi at ginamit ang kanyang sariling laway para idikit muli ang punit na bahagi ng alaala. Iyon ang kanyang golden moment, ang tahimik na pag-aayos sa isang bagay na nasira, habang ang sarili niyang buhay ay tila wala ng pag-asang mabuo pa. Akala mo ba ay tapos na ang laro, Ben? Bulong ni Isabela sa hangin. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Hindi mo alam na ang bawat pisong ginagastos mo ngayon para sa gabing iyon ay ang mismong pako sa kabaong ng iyong dangal. Bilang isang CFO, alam ni Isabela ang isang bagay na hindi alam ni Ben. Ang kontrata ng pagkakasangla ng resort ay may default clause. Kapag nagkaroon ng malaking withdrawal sa corporate account para sa mga non-business expenses, gaya ng isang bonggang party, automatikong magpapadala ang bangko ng notice of foreclosure. At ang notice na yon ay nakatakdang dumating sa mismong gabi ng paglulunsad ng Sophia's Grace. Isang matalim na kumatok sa kanyang pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi ito ang karaniwang katok ng naniningil ng renta. Ito ay tatlong mahihinang katok, sinundan ng isang malakas. Ang code na itinuro sa kanya ni Attorney Marco. Nang buksan niya ang pinto, hindi ang abogado ang bumungad sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang muka ay natatabunan ng sombrero. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na device, isang voice recorder. Pakinggan mo ito, Ma'am Isabela. Ito ang trap na inihanda nila para sa iyo bukas. Wika ng lalaki bago mabilis na naglaho sa dilim ng pasilyo. Pinindot ni Isabela ang play button. Ang boses ni Doña Aurora ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Siguraduhin mong itanim ang mga pekeng ebidensya ng embezzlement sa laptop ni Isabela bago matapos ang gabi. Kapag dumating ang mga pulis, dapat ay siya ang magmukhang nagnakaw ng pondo na ipinambayad natin sa klinik ni Sophia. We need her in jail, Ben. Iyon lang ang tanging paraan para hindi na siya makapagsalita tungkol sa aksidente ng mga magulang niya. Naramdaman ni Isabela ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Hindi lang nila kinuha ang kanyang pera, ang kanyang dangal, at ang kanyang pamilya. Nais din nilang kitlin ang kanyang kalayaan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Tumingala si Isabela sa buwan sa labas ng kanyang bintana. Ang liwanag nito ay tila isang saksi sa kawalang katarungan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang patibong na inihanda nila para sa kanya ay siya ring magiging bitag na hihila sa kanila pababa sa impyerno. Ngunit kakayanin kaya ni Isabela na harapin ang mga ito ng mag-isa? At sino ang lalaking nagbigay sa kanya ng recorder? Isang kaibigan o isa pang anino mula sa madilim na nakaraan ng pamilya Lopez? Ang buwan ay dahan-dahang natatakpan ng makapal na ulap, tila itinatago ang paparating na unos. Bukis sa nainay yanakta. Ilalim ng parehong buwan, isang katotohanan ang sasabog na babago sa tadhana ng lahat. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Pero bakit tila ang bawat ihip ng hangin dito sa resort ay bumubulong ng mga sumpa sa akin? Ang boses ni Ben ay tila isang basag na plaka, nanginginig at puno ng hindi maipaliwanag na takot habang nakatayo siya sa beranda ng master suite. Sa baba, makikita ang mga manggagawa na nagmamadaling ayusin ang mga dekorasyon para sa grand launch bukas. Ngunit para kay Ben, ang bawat kurbada ng resort na ito, ang bawat haligi na ipinundar ng mga magulang ni Isabela, ay tila nagiging mga dambuhalang anino na handang lumamon sa kanya. Kinuha niya ang kanyang baso ng scotch at inubos ito sa isang lagok. Naramdaman niya ang init ng alak na gumuguhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito nagawang tunawin ang lamig na namuo sa kanyang sikmura. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag na papalapit ng papalapit.
Naalala niya ang mukha ni Isabela noong gabing umalis ito. Ang mga mata nitong dati ay parang lawa ng kapayapaan. Ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Ben, bakit ka nandyan sa dilim? Para kang nakakita ng multo. Pumasok si Doña Aurora sa silid. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa sahig ay tila mga martilyong tumatama sa sentido ni Ben. Mami, parang may mali. Bulong ni Ben, hindi tumitingin sa kanyang ina. Ang recorder, paano kung may nakarinig sa atin? Paano kung hindi natin maikulong si Isabela? Alam mo kung gaano siya katuso pagdating sa mga dokumento. Lumapit si Doña Aurora at hinawakan ng panga ng kanyang anak. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat nito. Listen to me, Ben. Fear is for the weak. Nakataya na ang lahat dito. Ang mukha ni Sofia ang dangal ng pamilya natin, ang perang kinuha natin. Wala na tayong balikan. Isipin mo na lang ang yaman na mapapasa atin kapag tuluyan nang nawala sa landas natin ang babaeng yon. Huwag mong hayaang pairalin ang budhi mo ngayon dahil 10 taon na nating pinatay ang budhing yan. Napapikit si Ben. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang bay na inihanda nila. Bukas, habang nagdiriwang ang lahat, ang mga pulis ay kakatok sa pintuan ni Isabela. Bitbit ang mga pekeng ebidensya ng malakihang pagnanakaw. Ang plano ay perpekto, malamig, at walang puso. Gaya ng kanyang ina. Habang nagaganap ang usapang ito sa resort, sa kabilang panig ng lungsod, dahan-dahang hinahaplos ni Isabela ang isang lumang panyo na may bordang pangalan ng kanyang ina. Isang patak ng luha ang bumagsak sa tela, dahan-dahang kumakalat at nagiiwan ng basang marka. Pinilit niyang pigilan ang paghikbi. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo, ang kanyang mga mata ay mahapdi sa puyat, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talim ng isang labaha. Kinuha niya ang vial ng kanyang serum at muling ipinahid ito sa kanyang mga palad. Ang bango ng mga halamang gamot at bulaklak ay muling bumalot sa kanyang maliit na silid. Sa gitna ng dumi at hirap, ang kanyang balat ay nagsisimulang magkaroon ng kakaibang liwanag, isang liwanag na hindi nanggagaling sa operasyon, kundi sa pag-aalaga sa sarili sa gitna ng unos. Ito ang kanyang munting tagumpay, ang golden moment sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang pag-aalaga sa sarili ay naging kanyang huling depensa laban sa kalupitan ng mundo. Hindi mo ako mapapatahimik, Ben, bulong ni Isabela habang ang bawat salita ay tila isang panata. Ang bawat patak ng pawis ko na ninakaw ninyo ay maniningil bukas. Ang bawat luhang ibinuhos ko para sa pamilyang pumatay sa aking mga magulang ay magiging baha na lulunod sa inyo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lumang mesa. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, walang nagsalita sa kabilang linya. Ngunit narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng isang music box na tumutugtog ng isang uyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Nalaglag ang panyo sa kamay ni Isabela. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang music box na yon ay kasamang nawala sa aksidente 10 taon na ang nakalipas. Paanong napunta ito sa taong tumatawag sa kanya ngayon? Sino ito? Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-asa. Sino ka? Bakit mo hawak ang gamit ng tatay ko? Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya bago naputol ang linya. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Sino ang nagmamasid sa kanya mula sa dilim? Kaibigan ba ito na nais siyang iligtas? O isa pang kaaway na nais siyang gamitin para sa isang mas malaking laro? Sa ilalim ng nagbabadyang unos ng bukas, tila hindi lang ang pera at dangal ang nakataya, kundi pati na rin ang katotohanan sa likod ng mga libingang pilit na itinago ng pamilya Lopez. Maitatago pa kaya ni Ben ang sigaw ng kanyang budhi kapag nalaman niyang ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa pala tuluyang natutulog? O si Isabela ang unang mabibiktima ng patibong
na hindi niya inaasahang darating mula sa sarili niyang alaala? Kailangan mo bang ubusin ang iyong sarili, Isabela, para lamang patunayan na ikaw ang biktima sa kwentong ito? Ang tanong ni Attorney Marcos sa kabilang linya ay tila isang malabong alingawngaw na pilit na binabasag ang katahimikan ng silid ni Isabela. Hawak ni Isabela ang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig at tila nawawalan na ng lakas. Ang bawat salita ng abogado ay tumatama sa kanyang puso. Nagtatanim ng isang binhi ng pagdududa sa gitna ng kanyang nagbabagang puot. Hindi ko pinatutunayan na biktima ako, Marco. Sagot ni Isabela. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng kapaitan. Gusto ko lang na maramdaman nila ang bawat pait na ipinalunok nila sa akin sa loob ng 10 taon. Gusto kong makita ang pagguho ng mundo nila gaya ng ginawa nila sa pamilya ko. Narinig ni Isabela ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway mo ang mamatay. Huwag mong hayaang maging katulad kanila, Isabela. Sa gitna ng iyong galit, huwag mong kalimutan ang iyong sarili. Matapos ang tawag, nanatiling nakatitig si Isabela sa madilim na sulok ng kanyang maliit na silid. Ang bango ng kanyang serum ay unti-unting humahalimuyak, tila isang banayad na haplos na pilit nagpapatahan sa kanyang nagngangalit na kalooban. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na salamin at tiningnan ang kanyang refleksyon. Doon sa gitna ng kanyang pighati, napansin niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Sa kabila ng pagod at mga luhang natuyo na sa kanyang pisngi, ang kanyang balat ay nagsisimulang magkaroon ng isang likas na kinang. Isang liwanag na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagtitiis. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Ang bawat haplos niya ay tila isang pagkilala sa sariling halaga na matagal niyang ipinagkait para sa ibang tao. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na sandali ng pagtanggap. Sa halip na isipin ang mukha ni Sofia na binayaran ng kanyang dugo, pinili niyang pagmasdan ang sarili. Naramdaman niya ang init ng kanyang sariling buhay, ang tibok ng kanyang pusong hindi sumusuko. Ang pagpapatawad ba ay para sa kanila? Hindi. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang sarili, para sa 10 taong hinayaan niyang tapakan ang kanyang dangal. Ngunit ang katarungan, iyon ay hindi maaaring iwasan. Sa kabilang dako, sa marangyang suite ng resort, hindi mapakali si Ben. Ang bawat sulyap niya kay Sofia ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang itinanim niya. Nakita niya ang pag-aayos ni Sofia ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Ang bawat galaw nito ay puno ng pagkamit sa luho na hindi naman nito pag-aari. Ben, bakit parang malayo ang iniisip mo? Tanong ni Sofia. Ang boses ay malambing, ngunit may tonong naguutos. Bukas, tayo na ang reyna at hari ng industriyang ito. Dapat ay nagsasaya ka. Sinisiguro ko lang na walang magiging problema, Sofia. Sagot ni Ben, habang ang kanyang isipan ay pilit na binabalikan ang tunog ng music box na narinig niya mula sa opisina ni Doña Aurora kanina. Alam niyang may itinatago ang kanyang ina, isang lihim na maaaring sumunog sa kanilang lahat. Ang gabi ay tila bumabagal. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng tubig sa isang balisawsaw na timba. Paulit-ulit at nakakabaliw, si Isabela, sa kanyang silid, ay nagsimulang mag-impake ng kanyang mga hululing dokumento. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkilos, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa bintana. Isang puting sobre ang muling iniwan doon. Nang buksan niya ito, isang susi ang nalaglag. Isang susi na may nakasabit na maliit na keychain na may hugis ng isang asul na ibon. Ang asul na ibon na iyon, ang paboritong laruan ni Isabela. Noong bata pa siya, ang laruang hawak niya sa loob ng sasakyan bago mangyari ang aksidente. Naramdaman ni Isabela ang paghinto ng kanyang mundo. Ang susi ay may kasamang papel na may nakasulat na address. Sa lumang bodega ng pamilya Lopez. Doon mo mahahanap ang katotohanan sa likod ng aksidente.
Pumunta ka ng mag-isa bago sumikat ang araw. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. Ito na ba ang sagot sa lahat ng kanyang pagtitiis? O isa lamang itong panibagong patibong ni na Ben at Aurora para tuluyan siyang patahimikin? Tiningnan ni Isabela ang kanyang vial ng serum at ang susi sa kanyang palad. Sa pagitan ng paghihiganti at pagpapatawad, may isang daan na kailangan niyang tahakin. Ang daan patungo sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Maitutuloy pa kaya ni Isabela ang kanyang plano sa grand launch bukas kung ang nakaraan ay pilit siyang hinahatak sa isang madilim na bodega? At sino ang misteryosong tagapagtanggol na tila mas kilala pa ang kanyang kabataan kaysa sa sarili niyang asawa? Ang hangin sa labas ay nagsimulang umihip ng malakas, tila nagbabadya ng isang bagyo na hindi lang sisira sa mga dekorasyon sa resort, kundi pati na rin sa mga maskarang suot ng bawat isa. Ang lahat ng marangyang ito, Ben, ay tila isang magandang panaginip na gawa sa buhangin. Isang ihip lang ng hangin, isang hampas lang ng alon, at maglalaho ang lahat na parang bula. Ang boses ni Isabela, habang nakatayo siya sa harap ng kalawanging pintuan ng lumang bodega ng pamilya Lopez, ay tila isang malamig na hula. Hawak niya ang susi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang malapit na niyang hawakan. Ang tunog ng pagpihitit ng susi sa loob ng lumang kandado ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng madaling araw. Isang tunog na tila naghuhudyat ng pagbubukas ng isang libingang matagal nang ipinagkait sa katarungan. Pagpasok niya, ang amoy ng luma, amag at kalawang ay agad na sumalubong sa kanya, nanunuot sa kanyang ilong at tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang liwanag mula sa kanyang flashlight ay gumagala sa mga naglalakihang kahon na natatabunan ng makapal na alikabok. Sa dulo ng bodega, nakita niya ang isang lumang itim na kotse, ang sasakyan ng kanyang mga magulang na akala niya ay tuluyan ng dinala sa junkyard matapos ang aksidente. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Isabela ang mabilis na paghampas ng kanyang puso sa kanyang dibdib, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Nang masipat niya ang ilalim ng sasakyan, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang mga cable ng preno ay hindi naputol dahil sa aksidente. Ang mga ito ay malinis na ginupit. Isang sadyang pagkilos para pumatay. Diyos ko! Ang tanging bulong na kumawala sa mga labi ni Isabela habang ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at bumagsak siya sa maduming sahig. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pighati. Sa sandaling iyon, ang imahe ni Ben at ni Doña Aurora na nakangiti sa kanya sa loob ng 10 taon ay naging mga dambuhalang demonyo sa kanyang isipan. Ang bawat halik ni Ben, ang bawat yakap ng kanyang biyenan, lahat ng iyon ay may bahid ng dugo ng kanyang mga magulang. Samantala, sa resort, ang grand launch ng Sophia's Grace ay nagsimula na. Ang ballroom ay punong-puno ng mga kumikinang na ilaw, mamahaling dekorasyon, at ang halimuyak ng mga bulaklak na tila pilit itinatago ang baho ng kataksilan. Nakatayo si Sophia sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon, habang si Ben ay nakatayo sa tabi niya, punong-puno ng yabang. Tonight, we celebrate not just beauty, but the strength to reinvent oneself. Ang sigaw ni Ben sa mikropono ay sinalubong ng malakas na palakpakan. Sa gilid ng entablado, si Doña Aurora ay nakangiti ng matagumpay. Hawak ang isang baso ng pinakamahal na alak. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila ay naitanim na nila ang huling pako sa kabaong ni Isabela. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, ang malalaking screen sa ballroom na dapat ay magpapakita ng video ni Sofia ay biglang nagbago. Ang magandang mukha ni Sofia ay napalitan ng isang dokumento, isang notice of foreclosure mula sa bangko
na nagsasaad na ang resort at ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lopez ay kinuha na dahil sa hindi pagbabayad ng utang at fraudulent transactions. Napatigil ang musika. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang dambuhalang bubuyog na umuungong sa loob ng silid. Ano ito? Ben, patayin mo yan! Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang susunod na lumitaw sa screen ay isang video clip mula sa bodega. Ang imahe ni Isabela, marumi, umiiyak, ngunit may hawak na ebidensya ng pinutol na preno ng sasakyan. Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malamig, malinaw, at tila galing sa kabilang buhay. Ben, Doña Aurora, ang tore ninyo na itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng aking mga magulang ay gumuho na. Ang ganda na binili ninyo ay hindi kayang itago ang bulok ninyong pagkatao. Pumasok sa ballroom ang mga lalaking nakasuot ng uniforme. Hindi lang mga pulis, kundi mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol. Naramdaman ni Ben ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Sofia na ngayon ay nanginginig sa takot. Ang kanyang bagong mukha ay tila nagigiba na dahil sa tindi ng kaba. Tumingala si Isabela sa langit mula sa labas ng bodega. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Tila hinuhugasan ang 10 taon ng kanyang pighati. Kinuha niya ang kanyang vial ng serum at pinanood ang huling patak nito na humalo sa ulan. Ito ang kanyang golden moment, ang pagbitiw sa galit para bigyang daan ang katarungan. Sa gitna ng pagkawasak ng lahat ng pinangarap ni Ben, natagpuan ni Isabela ang unang piraso ng kanyang tunay na kapayapaan. Ngunit bago pa man madala ng mga pulis si Doña Aurora, isang malakas na sigaw ang narinig. Si Sofia sa tindi ng galit at takot ay biglang sinunggaban ng baso ni Doña Aurora at ibinuhos ito sa mukha ng matanda habang isinisigaw ang isang lihim na hindi inaasahan ni Isabela. Kasalanan mo ito, matanda ka. Ikaw ang nag-utos sa tatay ko na gawin iyon. Ikaw ang pumatay sa kanila. Nanigas si Isabela sa kalsada. Ang kanyang tatay at ang tatay ni Sofia? Paano? Walang salapi sa impyerno, Mami. Doon, ang bariya mo ay ang mga luhang inutang mo sa akin sa loob ng 10 taon. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Isabela ng malakas, kundi umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang pinapanood niya mula sa labas ng ballroom ang pagguho ng kahariang itinayo sa kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga dating mapagmataas na bisita ay nagmamadaling lumabas. Iniiwan ang mga Lopez na tila mga basang sisiw sa ilalim ng nagliliyab na mga spotlight. Sa loob ng ballroom, ang bawat hakbang ng mga ahente ng NBI ay tila tunog ng hatol na dumarating. Lumapit ang isang opisyal kay Doña Aurora na ngayon ay nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang mabigat na pasanin at ang kanyang mga perlas ay tila mga sakal sa kanyang leeg. Doña Aurora Lopez, you are being detained for multiple counts of financial fraud and involvement in a conspiracy to commit a crime. Ang boses ng opisyal ay malamig at walang bahid ng emosyon. Do you know who I am? Wala kayong karapatang hawakan ako. My lawyers will hear about this. Ang sigaw ni Aurora ay puno ng desperasyon, ngunit ang kanyang mga amigas na dati nakapaligid sa kanya ay nag-iwas ng tingin. Tila ba ang kanyang pangalan ay naging isang nakakahawang sakit na dapat iwasan. Doon, sa harap ng lahat, sinubukan ni Ben na lumapit sa kanyang ina, ngunit hinarang siya. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng paraan para makatakas. Tumingin siya kay Sofia, ang babaeng akala niya ay kanyang sandigan. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero
na puno ng puot. Ikaw! Itinuro ni Sofia si Aurora. Ang kanyang bagong mukha ay namumula sa galit. Ang mga luhang dumadaloy ay tila naghuhugas sa kinis ng kanyang balat. Sinira mo ang buhay namin. Pinilit mo ang tatay ko na gawin ang karumal-dumal na bagay na yon dahil sa utang niya sa inyo. Ginamit mo kami. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Sa labas, sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Isabela ang isang matinding panginginig. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa inaasahan niya. Ang kanyang mga magulang ay hindi lang biktima ng isang aksidente. Sila ay biktima ng isang sistemang binuo ng kasakiman ni Aurora at ng kawalan ng pag-asa ng pamilya ni Sofia. Huminga ng malalim si Isabela. Kinuha niya ang kanyang lumang panyo at pinahid ang huling luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang golden moment ay hindi ang makitang nakapuso ang mga ito, kundi ang maramdaman ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang hindi na siya ang may utang na loob. Ang mundo na ang naniningil para sa kanya. Umalis na tayo, Marco? Mahinang wika ni Isabela sa abogado na ngayon ay nasa tabi na niya. Isabela, kailangan mo silang harapin sa loob. Kailangan nilang makita ang mukha ng katarungan. Udyok ni Marco. Hindi na kailangan. Sagot ni Isabela. Ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang makita silang naglalaban-laban sa sarili nilang dumi ay sapat na. Wala silang dalang salapi sa impyernong papasukan nila ngayong gabi. Habang papasok ang mga pulis para tuluyang ilabas ang mga Lopez, isang matalim na sulyap ang ipinukol ni Ben sa labas. Nakita niya si Isabela sa dilim. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit, isang segundo ng pagkilala at pagpapaalam. Ang dating pag-ibig sa mga mata ni Isabela ay pinalitan na ng isang malamig na kawalan. Nang isakay na si Doña Aurora sa sasakyan ng mga pulis, isang huling hiyaw ang pinakawalan nito. Hindi ito ang katapusan, Isabela. Marami pa akong itinatago. Hindi ka kailanman magiging malaya. Ngunit si Isabela ay hindi na nakikinig. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya muli ang vibrate ng kanyang cellphone. Isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang huling piraso ng katotohanan ay wala sa kanila. Pumunta ka sa kinalalagyan ng iyong ama noon sa resort. May huling regalo siya para sa iyo. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ano ang itinatago ng kanyang ama sa resort na hindi nahanap ng mga Lopez sa loob ng 10 taon? At sino ang taong ito na tila alam ang bawat sulok ng kanyang buhay? Ang ulan ay tumitindi. Tila ba ang langit ay naghahanda para sa isang huling paghuhugas bago ang bukang liwayway? Ang bawat patak ng tubig sa kalsada ay tila mga nota ng isang malungkot, ngunit nagpapalaya na awit. Makamit na kaya ni Isabela ang ganap na katahimikan? O ang huling regalo ng kanyang ama, ang magbubukas ng isang pinto na mas mabuti pang nanatiling nakasara? 10 taon akong natulog sa tabi ng isang mamamatay tao. At ang pinakamasakit na bahagi ay ang katotohanang ako mismo ang nagbayad para sa bawat sandata na ginamit nila para saktan ako. Ang boses ni Isabela sa kanyang isipan ay tila isang malamig na bulong habang pinapanood niya ang paglayo ng sasakyan ng mga pulis. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, ang mga pulang ilaw ng patrol car ay unti-unting naglalaho, tila mga aninong binubura ng dilim. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na susi na may keychain na asul na ibon. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay ang paghuhugas ng isang mahabang sumpa. Dahan-dahan niyang tinalikuran ng resort na naging bilangguan ng kanyang mga pangarap. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman ni Isabela ang unti-unting pagpigtas
ng mga invisible na tanikala na nagdugtong sa kanya kay Ben at sa pamilya Lopez. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag patungo sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Ang lugar na tinutukoy sa mensahe, ang lumang parola, sa dulo ng talampas ng resort, ang paboritong tambayan ng kanyang ama. Tuwing dapit hapon, ang daan patungo sa parola ay madulas at balot ng matatayog na damo. Ang bawat ihip ng hangin ay tila humahampas sa kanyang balat. Nanunuot ang lamig sa kanyang mga buto. Ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay mas naging maliwanag. Nang makarating siya sa paanan ng parola, ang dagat sa ibaba ay nagngangalit. Ang mga alon ay humahampas sa mga bato na tila nagagalit na mga higante. Gamit ang susi, binuksan ni Isabela ang maliit na pintuang kahoy sa ibaba ng parola. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang bisagra ay tila isang buntong hininga mula sa nakaraan. Sa loob, ang amoy ng asin at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Umakyat siya sa makitid na hagdan hanggang sa makarating sa tuktok. Doon, sa ilalim ng isang lumang lamesa, may isang nakatagong bahagi ng sahig na kahoy. Maingat niyang itinaas ang tabla. Isang maliit na kahon na gawa sa nara ang bumungad sa kanya. Pagbukas niya rito, hindi pera o alahas ang nakita niya. Ito ay isang sulat na may petsang isang araw bago ang aksidente at isang maliit na voice recorder. Golden moment ang tawag ng kanyang ama sa mga sandaling tulad nito. Mga sandaling ang lahat ng ingay ng mundo ay tumitigil para bigyang daan ang isang mahalagang katotohanan. Dahan-dahang kinuha ni Isabela ang isang maliit na pinatuyong bulaklak ng sampagita na nasa loob ng kahon. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at sa isang saglit, tila naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang ama. Sa gitna ng unos, nahanap niya ang isang maliit na piraso ng kanyang kabataan na hindi kailanman nagawang nakawin ng mga Lopez. Ang pag-aalaga sa alaalang ito ang naging huling depensa niya laban sa tuluyang paglamon ng puot sa kanyang kaluluwa. Pinindot ni Isabela ang play button sa recorder. Ang boses ng kanyang tatay ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid, puno ng pagmamahal at babala. Isabela, anak ko. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nakauwi. May natuklasan ako sa mga transaksyon ni Doña Aurora at ng kanyang asawa. Hindi sila ang mga taong inaakala mo. Ang kumpanyang pinapatakbo nila ay nakatayo sa pandaraya. Inilipat ko ang lahat ng tunay na assets ng ating pamilya sa isang trust fund na ikaw lang ang makakakuha sa iyong 30 kaarawan. Huwag kang magtitiwala sa kanila, anak. Ang susi ay ang iyong puso at ang iyong talino. Napahagulhol si Isabela. Ang kanyang 30 kaarawan ay sa susunod na buwan. 10 taon siyang namuhay bilang isang alipin sa sarili niyang yaman. 10 taon siyang naniwala na wala siyang kahit ano habang ang mga Lopez ay pilit siyang ginagamit para makuha ang access sa fund na iyon. Isang fund na hindi kailanman mabubuksan nang wala ang kanyang pirma at ang tamang panahon. Kaya pala, bulong ni Isabela sa gitna ng kanyang pag-iyak. Kaya pala pinakasalan mo ako, Ben. Hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil kailangan niyo ang susi sa vault na ito. Isang anino ang biglang humarang sa liwanag ng buwan mula sa pintuan ng parola. Nanigas si Isabela. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang lalaking nakasuot ng kapote. Basang-basa rin gaya niya. Akala ko ay hindi mo na mahahanap ang lugar na ito, Isabela. Wika ng lalaki. Ang boses nito ay pamilyar. Mababa, malamig, ngunit may himig ng kalungkutan. Nang alisin ng lalaki ang kanyang hood, bumungad ang mukha ni Attorney Marco, ngunit may iba sa kanyang mga mata. May isang lihim na hindi sinasabi ang kanyang mga labi. Marco, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Isabela
habang mahigpit niyang niyayakap ang kahon ng kanyang ama. Paano mo nalaman ang tungkol sa parola? Dahil ako ang inutusan ng tatay mo na bantayan ka, Isabela. At dahil ako rin ang taong nagpadala ng mensahe sa iyo, sagot ni Marco habang humahakbang papalapit. Pero may isang bagay na hindi alam ng tatay mo. Isang bagay na kailangan mong malaman bago mo makuha ang trust fund. Isang kidlat ang gumuhit sa langit, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa mukha ni Marco. Sa sandaling iyon, nakita ni Isabela ang isang peklat sa leeg ng abogado. Isang peklat na kapareho ng sa lalaking nakita niya sa lumang litrato ng kanyang ama noong gabi ng aksidente. Sino ba talaga si Marco? Ang kanyang tagapagligtas o ang huling anino na tatapos sa kanyang buhay para sa kayamanan ng trust fund? At ano ang huling bagay na dapat niyang malaman na kayang bumago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang sariling pamilya? Hindi lahat ng sugat ay galing sa kalaban, Isabela. Minsan, ang pinakamalalim na peklat ay tanda ng pagtatangkang magligtas. Ang tinig ni Marco ay naging mas malumanay, halos lunurin ng ugong ng nagngangalit na dagat sa labas ng parola. Humakbang siya papalapit, ngunit si Isabela ay mabilis na napaatras. Ang kanyang likod ay sumadsad sa malamig at mamasa-masang pader ng tore. Mahigpit ang kanyang kapit sa kahon ng kanyang ama. Tila ba ito ang huling dugtong niya sa isang mundong hindi pa nababahiran ng kataksilan? Paano ako maniniwala sa iyo? Ang boses ni Isabela ay gumaralgal, puno ng pait, na tila lason sa kanyang dila. Lahat ng tao sa buhay ko ay may script. Lahat kayo may kailangang makuha sa akin. Ang peklat na yan, nakita ko yan sa litrato. Ikaw ang huling taong kasama ng tatay ko bago tumirik ang sasakyan nila. Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at isang uri ng kalungkutan na tila pasan ang buong daigdig. Inilabas niya ang kanyang pitaka at iniabot ang isang lumang ID card. Ito ay mula sa kumpanya ng tatay ni Isabela. Ako ang driver nung gabing iyon, Isabela. Sinubukan kong pigilan ng sasakyan. Sinubukan kong iligtas ang mga magulang mo nang mapagtanto kong walang preno ang truck na sumusunod sa amin. Ang peklat na ito, nakuha ko ito noong pilit kong binubuksan ang pinto ng sasakyan ninyo habang nagliliyab na ito sa gitna ng kalsada. Nabitawan ni Isabela ang kahon. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang huling hininga ng kanyang pagdududa. Ang katahimikan sa loob ng parola ay naging mas mabigat kaysa sa ingay ng bagyo sa labas. Naramdaman niya ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod hanggang sa dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang katotohanang napakabigat dalhin. Kaya ba? Kaya mo ako tinulungan sa loob ng 10 taon? Tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na sahig. Dahil iyon ang huling hiling ng tatay mo, bago siya nawalan ng malay, ang protektahan ka at ang hintayin ang sandaling ito, ang sandaling babangon ka mula sa abo ng kanilang kataksilan. Lumipas ang mga linggo. Ang ingay ng eskandalo sa resort ay unti-unti nang humuhupa sa mga pahayagan, ngunit ang apoy sa loob ni Isabela ay lalo lamang naging matatag. Hindi na siya bumalik sa mansyon ng mga Lopez. Sa tulong ni Marco, lumipat siya sa isang maliit, ngunit maliwanag na apartment sa labas ng syudad. Ang bawat sulok ng kanyang bagong tahanan ay amoy ng mga sariwang bulaklak at mga halamang gamot. Dito isinilang ang Lumina, gamit ang trust fund na iniwan ng kanyang ama at ang kanyang sariling kaalaman bilang CFO. Hindi lang siya nagtayo ng isang kumpanya. Nagtayo siya ng isang monumento ng pag-asa. Ang serum na dati ay nasa maliit na vial lamang ay naging isang ganap na produkto. Ang bawat bote ng Lumina ay hindi lang pampaganda. Ito ay simbolo ng katatagan. Isang hapon,
Habang ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa bintana ng kanyang maliit na laboratorio, pinagmamasdan ni Isabela ang paghahalo ng mga sangkap. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa pag-aalaga sa mga taong hindi siya mahal, ay ngayon ay maingat at magaan na kumikilos. Ito ang kanyang golden moment. Pinulot niya ang isang maliit na piraso ng kristal na ginagamit niya sa paghahalo at tiningnan ang refraksyon ng liwanag dito. Ang bahagharing nabuo sa pader ay tila isang paalala na kahit ang pinakamadilim na ulan ay nagtatapos sa liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela ang isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngingiti na hindi para sa kamera o para sa mga bisita, kundi para sa kanyang sarili. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi na isang luho. Ito ay naging kanyang panalangin. Ang luminous skin ay mabilis na nakilala, hindi dahil sa mga sikat na endorser, kundi dahil sa kwento sa likod nito. Ang mga kababaihang nakaranas din ng kataksilan at pagmamaliit ay nakahanap ng kakampi kay Isabela. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi pa rin natatapos ang mga anino. Isang balita ang nakarating sa kanya mula sa korte. Si Ben ay pansamantalang nakalaya gamit ang piyansang binayaran ng isang misteryosong tao. At ang mas nakakabahala, ang kumpanyang Sophia's Grace ay muling binubuksan sa ilalim ng bagong pangalan at ang mga sangkap na ginagamit nila ay tila pamilyar, masyadong pamilyar. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga stock sa kanyang warehouse, nakatanggap si Isabela ng isang package, walang pangalan ng sender. Sa loob nito ay isang bote ng bagong produkto ng kalaban. Nang buksan niya ang takip, ang amoy ay halos katulad ng salumina. Ngunit may isang bagay na mali. May isang sangkap na alam ni Isabela na mapanganib kapag hindi tama ang pagkakahalo. Naramdaman niya ang isang matinding kaba. Sino ang naglabas ng kanyang formula? At bakit tila handa silang pumatay ng tao para lamang mapabagsak siya? Ang bawat hakbang ni Isabela patungo sa kanyang kalayaan ay tila binabakuran ng mga bagong panganib. Ang katarungan ba ay tunay na nakamit na? O ang pinakamalaking laban ay magsisimula pa lamang? Hindi sapat ang makapal na kolorete para itago ang isang bulok na budhi. Ang tunay na ningning ay hindi nabibili sa botika, kundi pinaghihirapan sa gitna ng apoy ng pagsubok. Ang tinig ni Isabela ay nanatiling kalmado. Ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin sa loob ng Philippine Beauty Expo. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang booth. Suot ang isang simpleng puting terno na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Isang ganda na hindi bunga ng operasyon, kundi ng kapayapaang nahanap niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng pagod. Sila ngayon ay puno ng determinasyon ng isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Sa kabilang dako ng hall, naroon sina Ben at Sophia, pilit na kumukuha ng atensyon para sa kanilang bagong brand, ang Graceful Skin. Nakasuot si Sophia ng isang pulang gown na tila sumisigaw ng desperasyon para sa atensyon. Ang kanyang mukha, na dati ay perpekto sa paningin ni Ben, ay ngayon ay nababalot ng makapal na pundasyon. Tila may itinatago sa ilalim ng bawat patong ng pintura. Naramdaman ni Isabela ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang bawat hakbang ni Ben papalapit sa kanya ay tila tunog ng isang nakalipas na bangungot na pilit na gumigising sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya matatakot. Hinawakan niya ang isang bote ng luminous serum, ang kanyang golden moment sa gitna ng gulo. Pinagmasdan niya ang malinaw na likido sa loob, ang bunga ng kanyang katalinuhan at katapatan. Sa bawat haplos niya sa salamin ng bote, nararamdaman niya ang init ng suporta ni Marco at ang basbas ng kanyang namayapang ama. Isabela, balita ko ay sinusubukan mong gayahin ang formula namin. Ang boses ni Ben ay puno ng pangungutya habang nakatayo sa harap ng booth ni Isabela.
Hindi ba't labag sa batas ang pagnanakaw ng trade secrets? O sadyang ganyan ka lang talaga, kadesperada, na makuha ang atensyon ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Gayahin ang formula ninyo, Ben. Bakit ko gagayahin ang isang bagay na alam kong lason? Bilang isang CFO, alam ko kung paano magbasa ng mga laboratory reports gaya ng pagbasa ko sa mga financial statements. Ang graceful skin ay puno ng mercury at steroids. Isang malaking pandarayan na naman, gaya ng buong pagkatao ninyo. Namutla si Ben. Habang si Sofia ay biglang napaatras, ang kanyang mga kamay ay pilit na tinatakpan ng kanyang pisngi. Ang bulungan ng mga tao sa paligid ay tila naging isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Ang bawat sulyap ng mga mamamayan ay tila humuhusga sa mga Lopez. Wala kang ebidensya. Sigaw ni Sofia. Ang boses ay naging matinis at puno ng kaba. Inggit ka lang dahil ako ang pinili ni Ben. Inggit ka dahil mas maganda ako sa'yo. Huminga ng malalim si Isabela. Lumapit siya kay Sofia, sapat na para maamoy ang matapang na chemical mula sa balat nito. Ang kagandahan na nakakasira ng buhay ng iba ay hindi kailanman magiging sapat, Sofia. Tingnan mo ang iyong sarili. Hindi mo ba nararamdaman ang hapdi sa iyong pisngi? Ang pangangati na pilit mong itinatago sa ilalim ng makeup na yan? Iyan ang presyo ng iyong kataksilan. Biglang lumapit si Marco sa tabi ni Isabela. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng proteksyon. Inabot niya ang isang envelope kay Ben. Ito ang utos mula sa Bureau of Food and Drugs, isang cease and desist order para sa inyong produkto. Ang bawat bote na ibinebenta ninyo ay kumpiskado na dahil sa panganib na dulot nito sa publiko. Ang tunog ng pagbagsak ng envelope sa lamesa ay tila isang huling hatol. Naramdaman ni Ben ang pagguho ng huling pag-asa na muling makabangon. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, isang masamang balak ang muling nabuo sa kanyang isipan. Isang tingin ang ipinukol niya kay Sofia. Isang senyales na tanging sila lang ang nakakaintindi. Hindi mo kami matatalo ng ganoon lang, Isabela. Bulong ni Ben ng may nakakatakot na kalmado. Kung babagsak kami, sisiguraduhin naming kasama ka sa hukay. Habang paalis ang mga Lopez sa expo, sa ilalim ng hiyaw at panunukso ng mga tao, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang panlalamig. Isang tagumpay ang gabing ito, ngunit alam niyang hindi pa ito ang dulo. Ang buhay na reyna ay muling nakatayo, ngunit ang mga kaaway ay nagtatago na sa dilim, handang gumamit ng mas maruming paraan. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Isabela ng kanyang mga gamit sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang balot na regalo. Para sa inyo po, Ma'am Lumina, sabi po ng lalaki sa kotse. Nang buksan ni Isabela ang regalo, isang basag na salamin ang bumungad sa kanya. Sa ibabaw nito ay may nakasulat gamit ang pulang lipstick. Ang mukha mo ang susunod na sisirain namin. Napatigil ang mundo ni Isabela. Ang kanyang lalamunan ay tila binakuran ng yelo. Sa malayo, nakita niya ang isang itim na van na mabilis na humarurot paalis. Iniiwan ng usok na tila isang anino ng kamatayan. Sino ang misteryosong tao na nagpondo sa paglabas ni Ben sa kulungan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Ben kapag wala na siyang kahit anong matatalo maliban sa kanyang sariling buhay? Ang mukhang pinagpalit mo sa akin, Ben, ay siya na ngayong magiging habambuhay mong parusa. Ang ganda na ninakaw ninyo ay naging laso na unti-unting uubos sa inyong pagkatao. Ang boses ni Isabela sa kanyang isipan ay tila isang malamig na propesiya habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina. Hindi na siya nanginginig sa takot dahil sa natanggap na banta. Sa halip, may isang uri ng kalmado na bumalot sa kanya. Isang katahimikan bago ang huling paghampas ng unos. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Naramdaman ang kinis at sigla nito. Ang resulta ng kanyang pagmamahal sa sarili na kailanman ay hindi matitibag ng kahit anong pananakot. Samantala,
Sa loob ng gumuguho at madilim na mansyon ng mga Lopez na tinitirhan na lamang nila bilang mga squatter bago tuluyang kunin ng bangko, umalingaungaw ang isang matinis na tili. Ben, tulungan mo ako. Ang hapdi. Hindi ko na kaya ang hapdi sa mukha ko. Ang sigaw ni Sofia ay puno ng pagdurusa. Ang boses ay tila isang hayop na nasasaktan. Nakatayo si Ben sa sulok. Hawak ang isang bote ng murang alak. Tiningnan niya si Sofia ng may pandidiri. Ang mukha ng babaeng dati ay sinasamba niya. Ang mukha na ipinambayad niya ng milyon-milyon mula sa pera ni Isabela ay ngayon ay puno ng mapupulang pantal, nagbabakbak at tila nabubulok dahil sa epekto ng mercury mula sa kanilang sariling produkto. Ang graceful skin na dapat ay magpapayaman sa kanila ay naging isang sumpa na lalamon sa kanila ng buhay. Tumahimik ka, Sofia! Kasalanan mo ito! Kung hindi ka naging masyadong gahaman sa resulta, hindi sana tayo nagmadali sa formula. Sigaw ni Ben. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Wala na ang lambing, wala na ang pagnanasa. Ang tanging natira ay ang dalawang taong nagkakagatan sa gitna ng kanilang sariling impyerno. Ako ang may kasalanan. Ikaw ang kumuha sa akin. Ikaw ang nangako ng marangyang buhay. Ngayon, tingnan mo ako. Mukha akong halimaw. Humahagulgol si Sofia. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakamot sa kanyang sariling balat dahil sa tindi ng pangangati at hapdi. Ito ang karma na dumating sa kanilang pintuan nang walang pasabi. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Ben ang isang matinding desperasyon. Wala na silang pera, wala na silang pangalan. At ang huling alas na hawak niya, ang banta kay Isabela, ay tila hindi man lang ito nayanig. Ang golden moment ni Isabela sa gabing iyon ay ambisimo, ay ang pagbisita sa isang charity ward para sa mga biktima ng maling kosmetiko. Nakita niya ang isang batang babae na may sugat din sa mukha gaya ng kay Sofia. Ngunit sa halip na puot, habag ang naramdaman ni Isabela. Inabutan niya ito ng Lumina Serum, ang kanyang produkto na binuo mula sa katapatan. Ang nangiti ng bata nang maramdaman ng ginhawa sa balat ay tila naging huling paghuhugas sa natitirang pait sa puso ni Isabela. Sa pagbibigay ng lunas sa iba, tuluyan din niyang nalunasan ang sarili niyang mga sugat. Nang gabing iyon, lumabas si Ben sa mansion bitbit ang isang bote ng asido. Ang kanyang isipan ay nilalamon na ng kabaliwan. Kung hindi siya magiging masaya, sisiguraduhin niyang walang sino man ang magiging masaya, lalo na ang babaeng nagpabagsak sa kanya. Naglakad siya patungo sa parking lot ng kumpanya ni Isabela. Nakita niya ang kanyang asawa na lumalabas mula sa gusali, kasama si Marco. Ang bawat hakbang ni Isabela ay puno ng dangal. Ang kanyang liwanag ay tila nanununtok sa mata ni Ben. Dahan-dahang lumapit si Ben, itinatago ang bote sa likod ng kanyang jacket. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na tambol. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng adrenaline. Isabela! Sigaw ni Ben nang makalapit siya. Lumingon si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, walang bakas ng gulat. Tila ba alam niyang darating ang sandaling ito? Ben! Mahinang wika ni Isabela. Huli na ang lahat. Huwag mo nang dagdagan ang iyong mga kasalanan. Walang huli para sa akin. Akmang ibubuhos ni Ben ang asido nang biglang may humawak sa kanyang braso mula sa likod. Isang malakas na pagkakahawak ang nagpatigil sa kanya. Ang tunog ng bote na bumagsak sa semento ay tila isang hatol. Ang likido ay kumalat sa sahig. Naglalabas ng usok at matapang na amoy, ngunit walang natalsikan. Ang taong pumigil kay Ben ay hindi si Marco, kundi ang misteryosong lalaki na nagpadala ng mga mensahe kay Isabela, ang lalaking matagal nang nagmamasid sa dilim. Nang alisin ng lalaki ang kanyang hood, nanigas ang buong katawan ni Ben.
Isang mukha mula sa nakaraan ng pamilya, Lopez, ang bumungad sa kanila. Ang lalaking akala ni Doña Aurora ay matagal na niyang napaalis at napatahimik. Tapos na ang laro, Ben. Wika ng lalaki, ang boses ay puno ng awtoridad. Ako ang saksi sa lahat ng krimen ng nanay mo at ako ang magsisiguro na sa pagkakataong ito, wala nang piyansang makakapaglabas sa inyo. Sino ang lalaking ito na tila may hawak ng huling susi sa pagkawasak ng pamilya Lopez? At ano ang gagawin ni Isabela ngayong nasa harap na niya ang huling piraso ng katotohanan na hindi niya inaasahang darating mula sa isang taong dapat ay matagal nang wala sa mundong ito? Ang mga sirena ng pulis ay muling narinig, papalapit ng papalapit, tila isang huling kumpas ng hustisya sa gitna ng gabing puno ng karma. Isabela, maawa ka. Hindi ko naman talaga gustong gawin ito. Nawalan lang ako ng isip dahil sa sobrang hirap. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin, please. Asawa mo pa rin ako. Ang boses ni Ben, habang nakapuso sa malamig na semento ng parking lot, ay tila isang nakakaawang hikbi ng isang taong huling-huli na sa kanyang sariling bitag. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng pagmamataas at pilit na kumokontrol sa buhay ni Isabela, ay ngayon ay nanginginig sa takot habang nakaposas. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong pagkapit sa isang lubid na matagal nang napatid. Tiningnan siya ni Isabela nang diretso sa mga mata. Walang galit, walang puot, at lalong walang pag-ibig. Ang tanging nakikita niya ay ang isang lalaking naging estranghero na sa kanyang buhay. Ang bawat audit na ginawa niya sa kanyang puso sa loob ng 10 taon ay nagtatapos sa gabing ito. Ang balanse ay malinaw na. Wala nang natitirang emosyon para sa taong pumatay sa kanyang pamilya at sumira sa kanyang dangal. Huli na ang audit na yan, Ben. Ang boses ni Isabela ay malamig, matatag, at tila galing sa isang lugar na puno ng kapayapaan. Ang utang mo ay hindi na mababayaran ng kahit anong pagsisisi. Ang iyong mga asset ng kasinungalingan ay tuluyan ng kinumpiska ng katotohanan. Bumaling si Isabela sa lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking kanina pa nagmamasid. Mang Carding, kayo nga po ba yan? Ang matanda ay dahan-dahang tumango. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Si Mang Carding ang dating head accountant ng pamilya Lopez, ang taong biglang naglaho, 10 taon na ang nakalilipas matapos siyang pagbintangan ni Doña Aurora na nagnakaw ng pondo, isang pondo na ang totoo ay ginamit para ipambayad sa pagpapatahimik sa aksidente ng mga magulang ni Isabela. Ako nga, Isabela. Hindi ako matahimik sa pinagtataguan ko sa probinsya habang alam kong kasama mo ang mga taong pumatay sa itay mo. Ang boses ni Mang Carding ay puno ng pagsisisi. Hawak ko ang orihinal na ledger, ang tunay na talaan ng mga krimen ni Aurora. Lahat ng ebidensyang kailangan para mabulok sila sa kulungan ay narito na. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging ang malayo at malamig na tunog ng mga sirena ng pulis ang maririnig na papalapit. Naramdaman ni Isabela ang paghinto ng ulan. Tila ba ang langit ay nagdesisyong tapusin na ang pagluluksa para sa kanya. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na sandali ng paglaya. Hindi niya kailangang sumigaw o manakit. Ang makitang inilalabas si Ben mula sa parking lot, ang makitang muling nabibigyang katarungan ang pangalan ni Mang Carding, at ang malaman na ang katotohanan ay tuluyan ng lumabas, iyon ang tunay na kayamanan. Pinagmasdan ni Isabela ang kanyang mga palad. Wala na ang mga kalyo ng pagod, wala na ang panginginig. Ang kanyang balat ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, isang liwanag na nagmumula sa isang pusong wala nang itinatagong pait. Salamat, Mang Carding, mahinang wika ni Isabela. Salamat sa pagbabalik ng huling piraso ng aking pagkatao. Ano nang gagawin mo ngayon, Isabela?
Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at isang uri ng pangako na mananatili siya sa tabi nito. Tumingala si Isabela sa madilim na langit na unti-unti nang nagkakaroon ng bahid ng kulay rosas at lila, ang bukang liwayway ng kanyang bagong buhay. Tapos na ang pag-audit sa nakaraan, Marco. Ngayon, oras na para i-invest ang aking buhay sa mga bagay na tunay na mahalaga. Oras na para maging malaya. Habang papasok si Isabela sa kanyang sasakyan, iniwan niya ang anino ni Ben sa dilim. Ang kanyang puso ay magaan na, tila isang ibon na handa ng lumipad palayo sa bagyo. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, alam ni Isabela na may isa pang taong kailangan niyang harapin, si Sofia, ang babaeng naging biktima rin ng sarili niyang ambisyon at ngayon ay nag-iisa sa gitna ng kanyang pagkawasak. Maaari bang magkaroon ng patawad sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa sinira ng iisang lalaki? O ang huling pag-audit ng puso ay magdadala kay Isabela sa isang desisyon na hindi inaasahan ng lahat? Ang kalsada sa harap niya ay malinaw na. Ang mga ilaw ay nagsisilbing gabay sa kanyang pag-uwi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, alam ni Isabela na ang bahay na kanyang uuwian ay hindi na isang kuta ng kasinungalingan, kundi isang tahanan ng katotohanan. Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako na ang kadiliman ay pansamantala lamang, ngunit ang bukang liwayway ang nagpapatunay na ang liwanag ay laging magtatagumpay. Ang boses ni Isabela ay tila isang malumanay na dasal habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang bagong opisina. Sa ibaba, ang lungsod ng Maynila ay dahan-dahang nagigising sa ilalim ng isang kulay rosas at gintong langit. Ang hanging dumarampi sa kanyang muka ay hindi na malamig at malupit. Ito ay sariwa, amoy ng mga bagong sibol na pag-asa. Matapos ang gabi ng kaguluhan, ang unang ginawa ni Isabela ay hindi ang bilangin ang kanyang nabawing yaman. Nagtungo siya sa ospital, sa ward, kung saan dinala si Sofia. Natagpuan niya ang babae na nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang kalahati ng muka ay balot ng benda. Ang mga mata ay punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Wala roon ang mga perlas, wala ang magarang gown, at lalong wala ang pagmamataas. Bakit ka nandito? Ang boses ni Sofia ay gumaralgal, puno ng pait at takot. Nandito ka ba para pagtawanan ang mukha ko? Para makitang naging halimaw ang babaeng ipinalit sa iyo ng asawa mo? Hindi sumagot si Isabela ng mabilis. Sa halip, inilapag niya ang isang maliit na puting kahon sa tabi ni Sofia. Sa loob nito ay ang pinakabagong formulasyon ng Lumina Serum, isang espesyal na timpla na ginawa niya para sa mga malalang sugat sa balat. Nandito ako dahil kailangan mong malaman na hindi ang mukha mo ang nasira, Sofia. Mahinang wika ni Isabela. Ang kanyang tinig ay puno ng habag na nanggagaling sa isang taong dumaan na sa apoy. Ang nasira ay ang paniniwala mo na ang iyong halaga ay nakadepende sa kung paano ka titingnan ng ibang tao. Ginamit ka nila, gaya ng paggamit nila sa akin. Ang pagkakaiba lang, ako ay nagising bago pa tuluyang maging abo ang aking kaluluwa. Nanginig ang mga balikat ni Sofia sa paghikbi. Hindi ko alam kung paano magsisimula muli. Wala na akong kahit ano. Wala na si Ben, wala na ang ganda ko. Mayroon ka pang bukas, sagot ni Isabela bago siya dahan-dahang tumalikod. Iyan ang huling serum na ibibigay ko sa iyo. Gamitin mo ito para maghilom ang iyong balat. Ngunit ang paghihilom ng iyong puso ay ikaw lang ang makakagawa. Ito ang kanyang golden moment, ang huling pagbitiw sa tanikala ng nakaraan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa taong naging bahagi ng kanyang pighati. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela na ang kanyang sariling mga peklat, ang mga hindi nakikitang sugat ng 10 taon, ay tuluyan ng nagsara. Paglabas ng ospital, nagtungo si Isabela sa sementeryo
kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Inilapag niya ang mga sariwang bulaklak ng sampagita sa ibabaw ng marmol. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Naytay, tapos na po, bulong ni Isabela habang hinahaplos ang ukit ng kanilang mga pangalan. Malinis na po ang inyong alaala. Nabawi ko na ang ating tahanan, hindi para sa pera, kundi para sa dangal na ipinaglaban ninyo. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Si Marco, ang lalaking nanatiling anino niya sa dilim, ay ngayon ay nakatayo sa tabi niya sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Handa ka na bang umuwi sa resort, Isabela? Tanong ni Marco. Ang kanyang nangiti ay puno ng katapatan. Ang mga tao roon ay naghihintay sa kanilang tunay na reyna. Tumango si Isabela. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng pagiging isang CFO. Siya ngayon ay isang babae, isang anak, at isang leader na ang tanging misyon ay magbigay ng liwanag sa iba. Habang naglalakbay sila patungo sa resort, pinanood ni Isabela ang pagdaan ng mga puno at kalsada. Ang bawat tanawin ay tila bago sa kanyang paningin. Sa malayo, nakita niya ang parola na nakatayo pa rin ng matatag sa dulo ng talampas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ilaw nito ay hindi na kailangan para sa kanya. Ang liwanag ay nasa loob na niya. Pagdating sa resort, sinalubong siya ng mga empleyado na may dalang mga bulaklak at ngiti na puno ng pasasalamat. Doon, sa harap ng malaking gate, nakita niya si Mang Carding na nakasuot ng malinis na barong, handang ibalik sa kanya ang susi ng kanilang kumpanya. Maligayang pagbabalik, Ma'am Isabela, wika ng matanda ng may paggalang. Kinuha ni Isabela ang susi. Hindi ito malamig gaya ng dati. Ito ay tila may dalang init ng isang bagong simula. Tiningnan niya ang dagat, ang mga alon ay payapang humahampas sa pampang. Ang bagyo ay tapos na. Ang mga anino ni Ben at Doña Aurora ay tuluyan ng nabura ng paparating na liwanag ng hustisya. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang maliit na katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatingin sa malawak na asul na karagatan. Ang katarungan ba ay ang dulo ng lahat? O ito pa lamang ang unang pahina ng isang kwentong hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa tunay na pag-ibig na naghihintay sa tamang panahon? Tumingin si Isabela kay Marco, na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga tauhan. Naramdaman niya ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Isang pintig na hindi nanggagaling sa takot o obligasyon. Maitatayo kaya ni Isabela ang kanyang bagong imperyo nang hindi nakakalimutan ang tibok ng kanyang sariling puso? At ano ang mga lihim na itinatago pa ni Marco na maaari pang magpabago sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan? Ang bukang liwayway ay tuluyan ng sumikat, nilalamon ang huling bakas ng gabi. Si Isabela, ang reyna ng lumina, ay nakatayo sa harap ng kanyang kaharian, handa nang harapin ang bukas na walang dalang anino, kundi ang purong liwanag ng katotohanan. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan na itinayo ng pamilya Lopez. Ngunit sa bawat paghinga ni Isabela, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman inakalang makakamit niya sa buhay na ito. Nakatayo siya sa veranda ng kanyang opisina sa Lumina Headquarters habang ang sikat ng dapit hapon ay dahan-dahang nagpipinta ng mga kulay rosas at lila sa kalangitan. Ang mga ilaw sa lungsod ay nagsisimula ng kumislap, tila mga bituin na bumaba sa lupa para saksihan ang kanyang tagumpay. Ang Lumina Skin ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay naging isang kanlungan. Sa bawat bote ng serum na ipinapadala nila, may kalakip na liham ng pag-asa para sa mga kababaihang nakaranas ng pagmaliit at kataksilan. Pinagmamasdan ni Isabela ang kanyang sariling refleksyon sa malinis na salamin ng bintana. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pait. Ang bawat linya sa kanyang mga mata ay hindi natanda ng pagod.
kundi mga guhit ng bawat laban na kanyang ipinanalo. Si Ben at ang kanyang ina, si Doña Aurora, ay nananatili sa likod ng mga rehas. Ang bawat balita tungkol sa kanila ay tila mga pahina ng isang lumang libro na ayaw nang balikan ni Isabela. Ang kayamanan na dati ay naging dahilan ng kanilang kasamaan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng bigat ng katarungan na ngayon ay pasan-pasan nila sa loob ng selda. Nabalitaan ni Isabela na si Sofia ay dahan-dahang bumabangon sa tulong ng isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso. Hindi na sila nag-uusap, ngunit ang bawat panalangin ni Isabela ay may kasamang hiling na mahanap din ng babaeng yon, ang daan patungo sa tunay na pagpapatawad sa sarili. Naramdaman ni Isabela ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga mahinahong hakbang sa carpeted na sahig ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi nakakatakot. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan, Isabela? Ang boses ni Marco ay mababa at puno ng lambing, gaya ng hininga ng hangin sa gitna ng dagat. Lumingon si Isabela at ngumiti. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling ito, ang paghawak ni Marco sa kanyang kamay nang walang anumang hinihinging kapalit. Hindi ito ang pag-ibig na nakakasakal gaya ng kay Ben. Ito ay ang pag-ibig na nagpapalaya. Kinuha ni Isabela ang isang maliit na bulaklak ng sampagita mula sa kanyang lamesa at inilagay ito sa pagitan ng mga pahina ng kanyang journal. Isang tahimik na pagkilala sa kanyang ama na naging gabay niya sa dilim. Hindi, Marco. Iniisip ko ang bukas, sagot ni Isabela. Iniisip ko kung gaano kaganda ang katotohanan kapag hindi mo na ito kailangang itago. Sa huling pag-audit ng kanyang puso, nahanap ni Isabela ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit ang iyong hinaharap. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang kapayapaan ay isang regalong siya mismo ang nagbigay sa kanyang sarili. Ang bawat peklat ng nakaraan ay naging bahagi ng kanyang kinang, isang patunay na ang isang pusong nadurog ay maaaring mabuong muli, mas matibay at mas maliwanag kaysa dati. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad ang dalawa palabas ng opisina, magkahawak kamay patungo sa isang kinabukasang wala ng anino. Ang liwanag ng parola sa malayo ay nagsimula ng umikot, nagbibigay ng babala at gabay sa lahat ng naglalayag sa gitna ng unos. Si Isabela, ang babaeng itinuring na tuyot na bulaklak, ay ngayon ay isang reynang namumukadkad sa sarili niyang hardin ng katotohanan. Ang kwento ng kataksilan ay natapos na at ang kwento ng tunay na pagmamahal sa sarili ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat bukang liwayway, ang ganda ng katotohanan ang laging mananaig.